Special Caesar dressing. I-share ko din pala kung magkano sinasama. Beneath the stars, our love's secret life, like leaves and soars so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand. Good morning, everyone! Inaantok pa ako, guys. Sobrang aga ko nagising. Inasikaso ko kasi yung asawa ko. Ang aga niyang pumasok ngayon. 6 o'clock. Umalis na siya. So, ngayon, nagkakape lang ako para hindi ako antukin. Ayun, hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi sobrang sakit ng katawan ko. Di ba nga gumala ako mag-isa. Tapos pag uwi ko, gabing yun, para akong binugbog kasi ang lamig, tapos may bit-bit pa ako, ang bigat-bigat. Ayun, nagpahinga lang ako. So ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Anong oras na ba? 8 o'clock na, guys. Baka mamaya i-idlip na naman ako. Kasi naantok pa talaga ako. Guys, kakagising ko lang ulit. Anong oras na? 2:00 na ng hapon. Nag-alarm pa ako kasi kapag di ako nag-alarm, mamaya baka nandito na yung asawa ko. 3:00 kasi yung out niya. So, baka di ko siya mapagbuksan ng pinto. At nagugutom din kasi ako. Sinisipan ako ng anak ko. So, kakain muna ako. Naantok pa din ako. Ano ba yan? Ipapainit ko lang tong ulam ko. Yung niluto ko kagabi. Yung favorite ko. Ayan, giniling. Tapos, rice. Hirap na. Look. Katinang yung takip. Ang sarap ng ulam ko, guys. Giniling na naman. Magbabump update tayo, guys, kasi 19 weeks na ako ngayon. So, ito na. Ganito na siya kalaki. Oh. Di pa ako busog nito. Ang laki na ng tiyan ko. Excited na ako sa gender niya. Next week na namin siya malalaman. I can't wait. So, ayun na nga. May chichika ako sa inyo, guys, for today's video. So, tinanggal na nga yung asawa ko sa work. Doon sa pinag-workan niya sa Utrecht. So, ngayon, siya lang yung lalaking nakita ko na tinanggal na sa work, masaya pa. Oo, guys, sobrang saya niya nung natanggal siya. Kasi sabi niya, matagal niya na daw talagang hinihintay yun na sabihin na di na siya pwede mag-work doon. Ganun, kasi sabi niya sobrang toxic daw kasi doon. Like, palaging inaasa sa kanya, yung ibang hindi nakiki-operate, ganun. So, ayun. Ang dami pa, sobrang dami pa. Actually, noon pa niya talaga gusto. Before pa kami ikasal, gusto niya na talaga umalis doon sa workplace niya. Kaso nga lang, hindi niya maano kasi mataas yung rate ng per hour niya doon. So, tinitiis niya lang. So, ngayon, hindi na nga siya kailangan kasi wala naman siyang contract doon. Tinanggal na siya. Last week lang. Ayun. Ngayon, naghanap siya ng ibang workplace. Which is, meron naman sabi niya, nag-aantay lang siya ulit na makapag-stay ulit siya sa company. So, ayun lang. Shinare ko lang sa inyo kung bakit masaya yung asawa ko. Mainit na yung pagkain ko, guys. Ayan. So, kakain muna ako bago ako ulit dumaldal sa camera.
Kasi gutom na talaga ako. Hindi ko na kaya. Sarap. The best talaga yung giniling. And isi-share ko din pala kung magkano yung sinasahod ng asawa ko. As ako, kasi may nagtatanong, ang daming curious kung magkano nga ba daw. Kasi nga, di ba, ano siya, freelancer. So, before that, meron akong twist. I-open ko tong advent calendar ko kasi ilang days ko na siyang hindi na-open. Mga 4 days ata or 5. Anyway, so ito na nga. Mag-start na tayo para naman hindi ako maboard habang chinichik ako sa inyo. So, yung sinasahod niya, guys, hindi siya kasi, tumatanggap ng 20, below 20. Ang tinatanggap niyang rate is 30 above. Ganon. Pero depende sa company. Hindi pare-parehas, of course. So, yun nga, yung sinabi ko na natanggal na siya sa work, machichika ko na sa inyo kasi wala naman na siya dun. Ang rate niya dun is 35 per hour. So, ang wino-work niya, 10 hours or 8, mga ganyan. Depende. Kung maaga siyang pinapapasok. Kasi minsan, siya nag-open ng store. Or minsan, maaga nga siya pupasok, like 12, di ba? Minsan, umaga, 8, mga ganyan. So, i-times nyo na lang yon per, 8 or 10, gano'n minsan. So, every month, ang sinasahod niya doon, depende sa pinapasok niya, of course. Before, nung hindi pa yung regular pa siya pumapasok, like 5 days a week, nakakasahod siya guys ng 7.5, ganyan, 7.5. So, nung nag-start na sumakit yung likod niya, hindi niya na kinakaya. Mababa na lang kasi medyo okay pa din. Kasi maabot pa din siya ng 5K, ganun. So, doon siya nakaipon. Actually, sa niya. Work niya na yon. Kasi sobrang lapit lang. Tapos yung ibang guys, ibang company, kapag malayo, may additional fee siya na nakukuha. Like, yung niya, gasolina, binabalik sa kanya. Minsan 20 euros, gano'n. So, may bayad yung pagpunta niya sa work kapag malayo. Ganon. Tapos, ayun, yung iba 33, 32. Ganon. Kagandahan lang kasi pag malayo, ayun, may bayad siya. Iba pa yung bayad nun per day. Kaya, yun po yung niya, sinasahod niya. Ang pinakamataas na nasa 8K ata. Kasi minsan check ko yung niya, invoice. Pinapakita niya sa akin kahit yung mga pag sumasahod na siya. Kaya very open naman yung asawa ko sa pagdating sa ganyan. Kaya alam ko, sinashare niya talaga sa akin. Ang shit nito. Sabi niya, kaya naman daw niya talaga, kung hindi lang talaga sumasakit yung likod niya, kaya niya mag-work ng 30 days. Walang pahinga yun sa isang buwan. Sabi niya, kaya ko mag-work ng, walang day off sa isang buwan. Kasi sobrang sipag ng asawa ko guys mag-work, kung alam nyo lang. Hindi yan nagko-call in sick. Never yan nag-call in sick. Magko-call in sick lang yan talaga pag hindi niya kaya. Kahit may hangover yan, or kapag uminom sila, may sakit, papasok yan kahit walang tulog. Ganun siya. Paano sa work niya. Ayaw niya yung nag-sick leave. Talagang very, professional. Tawag kasi namin, professional. Gano'n. Kasi, sabi niya, kaya ko mag-work ng 30 days para maka 10K, gano'n. Yan, laki na nun. So, ayun. Yun nga yung sinasahod niya. 7K to 5K, 6K, gano'n. Gano'n yung niya. And of course, malaki din naman kasi yung tax. Kaya, bawing-bawi din sa tax. And marami din kaming binabayaran. Like insurance, and anything. Car,
Basta marami. Tapos sobrang taas pa ng ano dito, cost of living sa Netherlands. Kaya sana naliwanagan kayo sa ano ko, sa pag-i-explain. Basta hindi bumababa ng ano yung sound niya. 4K, ganyan, 3K. Anong oras na? 3 o'clock na guys. Nag-message yung asawa ko. On the way na daw siya. So, mamaya, nandito na din yun. And yayayain ko siya sa labas kasi gusto kong bumili ng olibollen. Pang merenda ako mamayang gabi. Kasi pag gabi guys, hindi na ako kumakain ng mga heavy food. Gusto ko ano na lang, mga tinapay. Maaga kasi kami kumakain dito pag gabi. So, syempre, pag after 4 hours, 3 hours, gutom na ulit ako. So, kailangan ko kumain ulit. Kaya, gustong-gusto ko yung olibollen kasi yun yung parang snacks ko, ganun, bago matulog. So, yayain ko siya sa, center. Doon kasi yun sa center. Wala kasi dito yun sa malapit sa amin kasi every, Friday na lang at saka Saturday meron. So, doon kasi merong, yung parang mini, store, ganun, na nagbebenta araw-araw. Nakauwi na yung asawa ko guys. So ngayon papunta na kami dun sa center para bumili ng olibollen. My cravings. Tignan niyo yung palite nila guys. Ang ganda. Mas maganda siya pag gabi kasi kitang-kita mo talaga yung yung pa-decor nila. Ngayon kasi medyo may araw pa. So, di ba nila binubuksan? Mamaya, makikita niyo pag uwi namin. Baka madilim na. Andito na kami guys sa center. Dito lang kami bibili. Tong shop na to. Olibollen! Ayan guys, ang dami. Wat zullen zijn? Ja, wil je gelijk opeten? Nee. Yung olibollen nila dito guys, parang yung sa atin yung anong tawag doon? Kapag every December, yung kulay ube, nakalimutan ko na yung tawag doon. So, ganun dito sa kanila. Every December and New Year, lumalabas tong olibollen. Yeah. Puto bongbong! Yun, naalala ko na. So, ito yung special nila every December. Ang olibollen. Ang masarap na olibollen. Kain na ako. Nagugutom na ako. Kakakain ko lang, gutom na ulit ako. Guys. Nakunat siya kapag hindi mo pinaingat. Kaya lagi namin mina-microwave to. It's hard to buy. Huh? It's hard to buy when it's not hot. Yeah. Give me a bite. Have snack again later. Magluluto siya ng dinner niya, guys. Kasi wala siyang dinner. And then, somewhere has to be. Steak for tonight. No, why smell like that? Huh? Spices of
Okay, I'm gonna bring the garbage over. Okay. It's garbage time. Make sure if you have some sounds, just put on 5. 5? What? If? Huh? If? When you have kind of frying sounds. 5? Ja. Ja. Dat was complex. I'm very good. You are, hè? Compressor. I burn. Nice, hè? Sorry, babe. Het is een stuk... I didn't notice. No problem. Nasunog yung ano niya, guys. Yummy? Basically ready. Ah, okay. Okay. Sige na, cook steak. Yeah. Guys, update sa aking face. Sobrang taba na ng mukha ko. 7 kilo na ato'y nadagdag sa akin. Let's check. $58! Oh my god. 58 na, guys. Guys, ang taba ko na. 58 na ako. Last time, chinek ko, 57 lang. Tapos ngayon, 58 na. Kailangan na mag-diet. Babe. Yeah, it's gonna be smoky, yeah? Ha? It's gonna be smoky. Nagluluto na siya ng steak. Ay siya. Smells so good. Huh? Smells so good. Yeah. Huh? Sarap. Kaso hindi ako makakakain, guys. Ito lang kakainin ko. Salad! And mashed potatoes. Tada! Ito na. Let's go! Yeah, you know that? What? What you doing? If you do like this, it's open. If you do like this, it's closed. Oh, really? Right. And what I'm doing, I have to pull this. If it's, yeah, it's like you just pull it down and then Baka chef ko yan. Ah. oh. Wow. Oh no. Oh no. Oh no. Guys, ang sarap nito. Cheese string. Pambata to, pero bumili ako. So, itong cheese, guys, kailangan mo siyang ganito. Ganito siya pagkainan. Ayan. See? Para siyang anong tawag doon? Basta ganyan siya. Ganyan siya kainin. String. Ang sarap, hindi siya maalat. Pambata kasi ito. Ay, search ko naman kung safe sa pregnant. Safe naman daw. Meron siyang protein and calcium. No, I want to Caesar dressing.
Special Caesar dressing. Where is it? I love that. I love it. Yeah? Very lovely. Caesar dressing.